Pumikit at makinig mabuti. Ang maririnig ninyo ay naitala mahigit 1 bilyong kilometro ang layo mula sa daigdig. Hindi ito karagatan, bagyo o hangin sa mundo. Ito ang atmosfera ng Titan, pinakamalaking buwan ng Saturn. Isang mundo kung saan umuulan ng methane, may mga ilog ng likidong hydrocarbons at may totoong mga dagat. Gaano nga ba kahawig ang mundong ito sa daigdig at posible bang may buhay doon? Ang tao ay isang nilalang na labis ang kumpiyansa sa sarili, lalo nang nilaganap ang katangiang ito sa mga taong kulang sa kaalaman at mangmang. Ngunit habang dumarami ang impormasyong natututuhan natin tungkol sa mundo sa paligid natin, mas mabilis namang nawawala ang ating kumpiyansa sa sarili nating kadakilaan at kapangyarihan. Isipin natin ang pagkakaiba ng sukat at kaayusan ng mundo. Sa isang universo, kasama natin ang mikroskopikong mga kolonya ng bakterya at napakalalaking mga galaksya at ang pag-iral ng pareho ay hindi pa lubos na naunawaan ng sangkatauhan. Ngayon, sisilipin natin ang malalaking kumpol ng bituin at sa isa rito, hindi man pinakamalaki, naroon ang daigdig. Hello! Mag-subscribe ka! Mag-subscribe ka! Ang Milky W ay ang ating sariling galaksya na may diametro na humigit kumulang 100,000 liwanag taon at kapal na mga 1,000 liwanag taon. Kahanga-hanga lang sa unang tingin ang mga bilang na ito kung hindi iahambing sa sukat ng ibang kumpol ng bituin. Hinihikayat ng bagong pag-aaral ang mga tagalupa na masanay sa bagong sukat ng Milky Way na binago ng mga siyentipiko sa 200,000 liwanag taon. At noong 2021, internasyonal na grupo ng mga astropisiko mula sa Alemanya, United Kingdom, Canada at Estados Unidos ay lubos na namangha sa komunidad ng astronomiya. Nakabatay ang makabagong kalkulasyon sa pagsukat ng bilis ng mga bituin sa gilid ng galaktikong disk. Mas mabilis lumabas ang mga bituin ng daang gatas dito kaysa inaasahan. May hangganan na, lampas dito ay malaki ang ibinababa ng dynamic na parameter na nagpapahiwatig ng pagtatapos ng kumpol. Ayon sa pinakabagong datos, sa daang gatas ang nabanggit na hangganan ay nasa humigit kumulang 1.7 milyong liwanag taon. Malamang ito na ang tunay na diametro ng galaksya natin, pero ngayon hindi tungkol sa daang gatas ang pag-uusapan. Sa simula ng video, binanggit natin ang pagkakaiba ng sukat, kaya damhin ninyo ito. Kaya ipakikilala ko sa inyo si IC1101, ang pinakamalaking galaksya sa universo sa kasalukuyan. Sa mga susunod na bahagi, hindi maiiwasan ang paghahambing ng sukat kaya madalas mababanggit ang daang gatas sa video. Madalas, para maintindihan ang laki ng bituin, nagbibigay sila ng halimbawa tulad ng paano kung tama ba? Halimbawa, paano kung sa halip na daang gatas ay ang IC1101 ang naroon? Malalaman nito hindi lang ang ating galaksya, kundi pati na rin ang Andromeda, ang mga ulap ng Magellan at ang Triangulo. Sa madaling salita, halos buong lokal na grupo na bahagi naman ng superkumpol ng Virgo. Ang IC1101 ay may diametrong 6 na milyong liwanag taon at napakalaki kahit may bagong datos tungkol sa daang gatas. Ang siklopikong kumpol ay nasa higit 1 bilyong liwanag taon mula daigdig at may tinatayang 100 trilyong bituin. Hindi ganun karami ang populasyon ng bituin sa ating galaksya. Sa spiral na braso nito, may humigit kumulang 200 hanggang 400 bilyong bituin lang ang kumikislap. Ang IC1101 ay palaging may kasamang daglat na CD at hindi ito basta-basta lang. Ito ay dahil ipinapakita ng index sa sistemang Yerkes ang pagiging bahagi ng galaksya sa sobrang higanteng konglomerado na may halo ng kalat-kalat na liwanag. Dahil sa katangiang ito, noong una ay inuri itong nebula. Ang IC1101 ay natuklasan noong tag-init ng 1,700 at 70 ni William Herschel. Isinama ito sa pangkalahatang klasifikasyon makalipas ang mahabang panahon noong 1875. Ginawa ito ng Irish na astronomo na si John Ludwig Dreyer. Paano nabuo ang ganong kalaking kumpol? Para ipaliwanag ito, titingnan natin ang hinaharap ng Milky Way kung saan matatagpuan ang ating solar system sa isa sa mga braso nito. Ang hinaharap nito ay 70% nakatakda na. Sa loob ng 39 bilyong taon, posibleng magsanib ang ating galaksya at ang katabing Andromeda na halos doble ang laki. Dahil dito, mabubuo ang malaking kumpol ng Lecomeda kasama ang Magellanic Clouds. Bakit ba natin kailangan ng impormasyong ito?
Ang sinaunang, nababalot ng dilim na kasaysayan ng IC 1101 ay malamang nakahalintulad ng nabanggit na senaryo. At habang patuloy na pinag-aaralan ng mga siyentipiko ang nakakakilabot na galaksya, lalo silang napapaniwala rito. Huling pinag-aralan ng detalyado ang IC 1101 noong dekada 90 gamit ang isang payak na teleskopyo ng obserbatoryo ng Kitt Peak. Ngayon alam natin na ang mga galaksya na may index na CD ay mas malaki ang diametro kaysa sa kanilang halo na siyang pinakamaliwanag na bahagi na nagpapadala ng karamihan sa liwanag sa kalawakan. Kawili-wili, ang pangalan ng kumpol ay dinadagdagan ng daglat na BCG na nagpapahiwatig na nakakasilaw na liwanag ng IC 1101. Ang galaksya ay kilala bilang tinakakapansin-pansin sa kanyang hiperkumpol na tinatawag na Abell 2029. Ano ang nagaganap sa loob ng pinakamalaking galaksya sa universo? Pinaniniwala na ito ay binubuo ng matatandang bituin ng pangunahing sekwensya, mga pulang at puting bituing duwende. Ngunit sa gitna ng IC, 1,100 at isa ay may nakatagong isang nakapanging ilabot na bagay. Hindi nagkamali ang mga siyentipiko sa pagbibigay ng matinding pansin sa napakalaking galaksyang ito dahil hindi lang ito mismo kundi pati na rin ang mga bahagi nito ay maaaring mag-angkin ng titulo bilang pinakamatindi. Balikan natin ang isang kilalang astronomical na katotohanan. Sa gitna ng halos bawat galaksya ay mayroong natutulog o aktibong itim na butas at kung minsan ay higit pa sa isa. Sa kailaliman ng daang gatas ay mayroon ding sariling radioactive na pinagmumulan, ang Sagittarius A na may asterisk na ang masa ay higit sa 4 na bilyong masa ng araw. Kung ikukumpara sa ibang galaksya, kakaunti lang ito. Hulaan mo kung saan nagtatago ang pinakakakilakilabot na itim na butas sa universo? Tama, sa gitna ng galaksya IC, 1,101. Pinaghihinalaan ng mga astropisiko na noong ipinanganak ito. Ibig sabihin, noong nagsanib-sanib ang maraming kumpol para maging isa, ganoon din ang nangyari sa mga itim na butas na nasa kailaliman ng mga kumpol. Nagsanab sila at bumuo ng isang malaimpyernong supermassive na bagay. Kung tama ang mga astronomo, maaaring malampasan ng itim na butas sa gitna ng IC, 1,100 at isa ang kinikilalang kampeon na si butas sa loob ng quasar na ton 600 at 18 na matatagpuan sa 10 bilyong liwanag taon mula sa daigdig. Ito, sandali lang, ay may bigat na higit sa 66 bilyong araw. Kaya naman, ipinapalagay na ang bigat ng itim na butas sa gitna ng IC, 1,100 at isa ay maaring umabot sa 100 bilyong solar na masa. Mahihirapan talagang paniwalaan ang ganito kalalaking sukat. Parang napaparalisa ang otak kapag naririnig ang ganitong malalaking numero. Pero may isa pang katangian ang galaksyang ito. Malinaw na hindi balanse ang proporsyon ng masa at liwanag ng mga bituin. Bukod sa mga higante, duwende, itim na butas at iba pang naninirahan sa napakalaking konglomerado, may iba pang naninirahan sa IC 1,101. Ayon sa mga astronomo, ang madilim na materya ang pinakamisteryosong substansya sa universo. Hindi ito direktang napagmamasdan, kundi sa dituwirang paraan lang. Ganito nga, nahulaan ang pag-iral ng madilim na materya. Noong dekada 30 na nakaraang siglo sa pag-aaral ng isang galaksya sa megasuplengya ng buhok ni Berenice, natuklasan ang hindi tugmang mga masa. Ibig sabihin, kahit idagdag ang lahat ng bituin, dapat mas mabagal pa rin ang ikot ng galaksya kaysa sa totoong bilis nito. Nalaman na may malaking bahagi ng hindi kilalang substansya sa loob nito na may bigat ngunit wala ng ibang palatandaan o katangian. Tinawag nilang madilim na materya ang hindi nakikitang bagay na ito. Nang sinimulan nilang subaybayan ang isyung ito, nalaman nilang may problema rin sa balanse ng materya sa universo. Sa makrokosmo, natuklasan na napakaraming nakatagong masa. Ibig sabihin, malamang na ang madilim na materya ay naninirahan din sa kailaliman ng IC 1,100 at 101. At ang huling nalalaman natin ngayon tungkol sa napakalaking galaksya ay unti-unti na itong namamatay. Sa loob ng hangganan ng IC, 1,100 at isa matagal nang walang bagong bituin na ipinapanganak kaya nabubuhay ito sa pamamagitan ng pagsipsip ng mga katulad nito parang isang kosmikong kanibal. Ipinapakita ng liwanag na ito ang dahan-dahang pagbagsak ng galaksya. Ang IC 1,100 at isa ay kumikislap na parang sinaunang ginto. Habang masiglang kumikislap ng topas na liwanag ang mga batang kumpol ng buhay, hulaan mo kung anong sakuna ang tiyak na mangyayari sa atin pagkalipas ng 4.5 bilyong taon? Aling kalawakan ang mababangga ng Milky Way? Lumabas na ito ay ang ating pinakamalapit na kapitbahay, ang napakalaking kumikislap na Andromeda.
Hindi pa tiyak kung mag-e-exist pa ang sangkatauhan sa panahong yon dahil sa panahong yon magsisimula ng maging pulang higante ang araw at malamang natupukin ang daigdig. Pero sa kabila nito, inaasahan pa rin ang mga kahangahangang kaganapan. Sino ang nakakaalam? Baka ang mga inapo natin ay makakita ng pagsasanib ng mga galaksya mula sa mga galeriya ng kolonya sa Mars na maaring maitayo sa hindi malayong inaharap. Pero napalayo na tayo, panahon na para sagutin ang tanong kung ano nga ba ang Andromeda na galaksya. Kailan natin ito makikita ng malinaw sa abot tanaw ng daigdig? Isa itong kilalang bagay sa lokal na grupo ng galaksiya kasama ang Milky Way. Papalapit ito sa atin sa bilis na 300 kilometro bawat segundo, ngunit dahil napakalayo pa, matagal bago magtagpo ang mga ito. Ang galaksya, na kilala rin bilang nebula ng Andromeda, ay isang spiral at nasa konstelasyong Andromeda. Ang laki nito ay doble kumpara sa Milky Way, kahit sa diameter pa lang. Ang distansya sa pagitan ng ating mga galaksya ay mga 800 kpc o 9.5 trilyong kilometro. Gusto mo bang personal na makita sa kalangitan ang mahiwagang bagay na ilang beses nang naging bida sa mga siyensyang katang-isip na akda? Walang sagabal dito dahil nakikita ang Andromeda kahit sa hubad na mata, kaya daan-daang taon na itong kinahuhumalingan ng mga astronomo. Habang tumatagal, lalo pang lalaki ang silweta nito. Katulad ng ibang galaksya, may mga bituin din dito pero mas matanda ang populasyon ng Andromeda kaysa sa daang gatas. Ipinakitang mas mataas ang metal content ng mga lokal na bituin ayon sa spectral analysis. Sa totoo lang, ang pagiging malapit ng galaksyang ito ang nagbigay daan sa mga astrophysicists na mapag-aralan ito ng mabuti. Ang nakikitang radius ng spiral formation ay humigit kumulang 250,000 light years at itinuturing na mas maliit ang masa ng Andromeda kumpara sa Milky Way. Saan nagmula ang ganitong paradoha? Sa ngayon, di pa alam ng mga siyentipiko ang eksaktong sagot dito. Tama, ang Andromeda ay may 5 beses na mas maraming bituin kaysa sa atin. Dahil dito, dapat ay mas mabigat ito. Pero ayon sa mga hindi direktang pag-aaral, kabaligtaran ang nangyayari. Sa simula, suriin natin kung anong mga bituin ang nasa kalapit nating galaksya. Sa Andromeda, patuloy pa ring ipinapanganak ang mga bituin, ngunit mas mabagal ang bilis ng prosesong ito kumpara sa ating galaksya at umabot lamang sa halos 30% ng aktibidad ng Milky Way. Sa gitna ng Andromeda, naroroon ang mga napakatatandang bituin, tunay na mga galaktikong matatanda na ang edad ay umaabot hanggang 13 bilyong taon. Ibig sabihin, halos sabay silang lumitaw sa pagsisimula ng universo ayon sa teorya ng malaking pagsabog. Tungkol naman sa disk na may 2 spiral na braso, dito naninirahan ang mga mas batang bituin na may edad na mga 4 hanggang 7 bilyong taon, halos kasing edad ng ating araw. Ang ating kapitbahay ay may 1 trilyong bituin, samantalang ang Milky Way ay hanggang 400 bilyon lang. Kung mas maliwanag ito, mas malaki sana ang itsura nito sa langit kaysa buwan. Ang Andromeda Galaxy ay kaharian ng mga globular cluster at malalaking itim na butas na may 35 na natuklasan dito. Ang globular cluster ay kakaibang satellite ng sentro ng galaksya na binubuo ng kumpol ng bituin na mahigpit na nakakabit dahil sa grabidad. Mataas ang densidad dito at ang pagitan ng mga bituin ay maaari lang umabot sa 3 milyong kilometro. Sa daang magatas, ang bilang na ito ay 7,000 beses na mas mataas. Ang diameter ng globular cluster ay hanggang 60 parsec at ang masa ay umaabot sa 1 milyong beses ng masa ng araw. Mayroong humigit kumulang 500 ng ganitong mga bagay sa Andromeda Nebula, ngunit ang pinakakilala ay si Mile 2 o M31 Gisa. Ito ang pinakamaliwanag na kumpol sa lokal na grupo ng mga galaksya. Tinataya ng mga siyentipiko na may itim na butas na 100,000 solar na masa sa gitna ng bagay na ito. Saan nagmula ang napakaraming globular na kumpol sa galaksya ng Andromeda? Ang mga astropisiko ay naniniwala na noong araw, ang nebula ng Andromeda ay naging matakaw at aktibong lumalamon ng mas maliliit na bagay. Maaaring ang mga siksik na kumpol ng bituin ay sentro ng dating nawasak na mga dwarf galaxy. Sa anumang kaso, ang Mile 2, kilala sa metallicity at tuloy-tuloy na pagbuo ng bituin, ay 90% akma sa paglalarawang ito. Ang masa ng kumpol na ito ay humigit kumulang 15 milyong beses ng masa ng araw.
Ang mga kamangamanghang, nakakasilaw na kumikislap na mga bagay sa kalawakan na ito ay hinahati-hati batay sa edad ng populasyon ng mga bituin. Ang unang grupo, ang mga globular cluster, ay binubuo ng mga bituing teenager na higit 500 milyong taon ang edad. Ang pangalawang grupo ay binubuo ng mga bituin na hanggang 5 bilyong taon ang edad, habang ang pangatlo ay may mga bituing kasing tanda ng universo. Kumusta naman ang lagay ng mga globular cluster sa kalawakan? Sa loob ng hangganan ng daang gatas, mayroon din ito. Ngunit ang edad ng mga bituin ay halos hindi nagkakaiba. Lahat ng mga bituin ay pare-parehong matanda, umaabot hanggang 12 bilyong taon. Wala talagang mga batang bituin dito. Sa ating kalawakan, wala pang natutuklasang bagay na katulad ng wasak na sentro ng ibang bituin na disk. Ano pa ang kayang ipagulat ng galaksya na ipinangalan sa konstelasyong Andromeda? Kakaiba ang estrukturang ito, lalo na dahil may dalawang nukleon na magkalayo ng 5 liwanag taon. Pero malamang isa lang itong biswal na epekto na dulot ng napakalayong distansya. Ang tinatawag na mga nukleo ay napakasiksik na kumpol ng mga batang bituin na nabuo na parang donut, mabilis at napakalapit na umiikot sa paligid ng isang itim na butas na may bigat na 140 milyong beses ng araw. May mga nakatagong nakamamatay na bunganga ba sa kailaliman ng Andromeda Galaxy? Sabi ng mga siyentipiko, sapat na ito. Ginagawang lokasyon ang Andromeda na puno ng itim na butas. Hindi lahat sa kanila ay malalaki. Mayroon ding mga mas mababa lang ng 5 hanggang 10 beses ang bigat kumpara sa araw. Naniniwala ang mga astronomo na maraming itim na butas ang posibleng magbanggaan sa hinaharap. Kapag nagsanib sila, nakakabuo sila ng napakabigat na mga bagay. Ang dami ng itim na butas ay nagpapakita na nung simula ng Andromeda Galaxy, maraming malalaking bituin. Sa pagdaan ng panahon, naging mga nakamamatay na puyo ito na sumisipsip ng lahat ng materya. Ang pangunahing katangian ng ganitong itim na butas ay ang patuloy nilang pagdagdag ng timbang dahil sa walang sawang gana. Ibig sabihin, sa galaksya ng Andromeda ay dapat marami ring mga bituin ngayon na kalaunan ay magiging mga itim na butas o kasalukuyang dumadaan sa proseso ng pagbabagong anyo. Sa ngayon, iisa pa lang ang natuklasang supernova, ang S Andromeda. Napansin ito noong 1885. Ito ang unang ganitong bagay na natagpuan sa labas ng daang Milky. Ayon sa mga siyentipiko, matapos sumiklab, mabilis pumusyaw at nawala ang liwanag ng bituin. Nag-alala ang mga astropisiko dahil ang ganitong supernova ay karaniwang humihina ng 2 beses na mas mabagal, kaya't patuloy na iniisip ng mga siyentipiko ang palaisipang ito. Samantala, naobserbahan na mula noong 1920 gamit ang Hubble na teleskopyo ang bakas ng malalakas na pagsabog mula sa daigdig. Sa huli, dapat banggitin ang natatanging bagay sa kalawakan ng Andromeda. Bibigyan muna namin kayo ng pahiwatig tungkol dito. Hulaan ninyo kung ano pa ang pinagkakaabalan na yon ng mga astropisiko bukod sa pagtalakay ng kaligtasan ng Mars mission, paghahanap ng exoplanet at mga posibleng tirahan ng buhay. Sa Andromeda, natuklasan din ang isang katulad na bagay, isang kandidato para sa bakanteng posisyon sa kalangitan. Ang posibleng exoplanet na ito ay binigyan ng index na PA-79 sa katalogo. Ang bigat nito ayon sa mga palagay ay humigit kumulang 10 beses ng Jupiter. Walang dagdag na impormasyon tungkol dito na hindi na rin nakakagulat dahil kung totoo ang datos, ito ang pinakamalayong planetang natuklasan ngayon. Ang katawang celestial ay 4 bilyong liwanag taon mula sa daigdig. Bukod pa rito, ang Pa-79 ang magiging unang exoplanetang natuklasan sa ibang galaksya. At narito ang huling sorpresa mula sa Andromeda ngayong araw. Naisip mo ba kung bakit tinatawag itong nebula minsan? Hindi ito unang beses sa kasaysayan ng astronomya na napagkamalang nebula ang malalayong galaksya dahil sa mga kumpol ng gas, plasma at cosmic dust. Kaya nga ang galaksya ay matagal ding inakala na isang malaking nebula. Ngunit noong 1924 binuksan ni Edwin Hubble ang mata ng publiko nang ipahayag niya na ang kinatawag na spiral nebula ay hindi talaga isang nebula. Malaking galaksya ito sa konstelasyon ng Andromeda kaya't hindi lang daang gatas ang may ganitong anyo sa universo. Ayon sa mga siyentipiko, ang Andromeda Galaxy ay nabuo mahigit 10 bilyong taon na ang nakalipas. Isa itong matandang konglomerasyon ng bituin na nauna sa isang epikong banggaan.
Sumunod, nagkaroon ng maraming banggaan sa kalawakan na nagpasigla sa pagbuo ng mga bituin sa Andromeda. Totoo marahil ang hula ng mga astronomo sa banggaan ng Milky Way at malaking kapitbahay nito dahil lumiliit ang distansya ng mga galaksya. Pero ano nga ba ang mangyayari bilang resulta nito? Kailangan ba nating hintayin ng isang sakuna? Sabi ng mga espesyalista, hindi raw. Unti-unting magsasanib ang mga ito at malabong maging sanhi ng pagkasira ng sistemang solar o ng araw. Ang tanging banta sa ating planetaryong pamayanan ay ang posibilidad na may tapon nito sa gilid ng bagong estruktura. Ang proseso ng integrasyon ay hindi mangyayari agad-agad. Aabutin ito ng hindi bababa sa 2 bilyong taon at sa huli ay mabubuo ang isang napakalaking ellipse na binubuo ng trilyong mga bituin na tinawag na ng mga tao ng isang natatanging pangalan, Mlecomeda. Sayang at di natin makikita ang kamanghamanghang pangyayaring kosmiko kung kailan pipilitin ng Andromeda ang daang gatas na lumabas sa comfort zone nito. Pero baka mas mabuti na rin yon. May oras pa tayo manood ng kawili-wiling video sa tahimik at komportableng lugar. Ang tunay na likas ng universo. Ano nga ba ito? Sa daan-daan taon, tinatangkang sagutin ng mga tao ang tanong na ito, gumagawa ng teorya at nag-iimbento ng mga kwento para mailarawan ang mundong iyon. Habang lumalalim tayo, mas napapansin nating maraming kakaiba at mahirap unawain ang tunay na kalikasan nito dahil sa matinding kalituhan. Halimbawa, ang teorya ng mga string. Dahil kakaiba at kontrobersyal ang teorya, sinusubukan itong patunayan o pabulaanan ng maraming siyentipiko sa buong mundo. Tinatawag itong universal na teorya ng lahat. Bakit nga ba ito naisip at gaano ito katotoo? Baka gawa-gawa lang ito ng iba. Upang higit na maunawaan ang realidad sa paligid, sinikap ng mga siyentipiko na pagmasdan ang mga bagay ng mas malapitan. Isipin mo kung gaano kamangha-mangha ang mundong molecular na gumuguhit ng kahanga-hanga mga larawan at tanawin. Binubuo ang molecular na estruktura ng mga atomong maliliit na partikulo. Ayon sa batayang kurso ng pisika sa paaralan, ang atomo ang pinakamaliit na bahagi ng universo, ang pundasyon ng lahat ng realidad. Kung susuriin pa, natuklasan ng mga siyentipiko na may mas maliliit pang elementaryong partikulo kapag nagbanggaan ng malakas ang dalawang atomo. Dito, may bagong tanong, ano ang ibig sabihin ng salitang makita? Para makakita ang tao, kailangan ng liwanag at kung magiging mas eksakto, kailangan ng elektromagnetikong alon. Ang alon, habang dumadaan sa espasyo, tumatama sa isang ibabaw at tumatalbog mula rito pagkatapos ay pumapasok sa ating mga mata na siya namang lumilika ng imahe mula sa natanggap na impormasyon. Hindi natin makikita ang kahit ano kung walang liwanag. Tandaan kung gaano karami ang nakikita mo sa madilim na kwarto. Sa prinsipyong ito, nakikita natin ang malalaking bagay. Anong gagawin natin sa mga sobrang liit na bagay? Dahil hindi naman talaga nakikita ng mga elektromagnetikong alon ang mga yon at hindi rin nila kayang abutin ang mga yon. Masasolusyonan ito kung makakagawa tayo ng mas maliliit at mas malalakas na elektromagnetikong alon. Pero may problema pa rin. Maaaring mapinsala na matitinding elektromagnetikong alon ang mga elementaryong partikulo. Kaya hindi natin sila mapag-aaralan ng lubos na eksakto. Ang mahalagang katotohanan ito ay tinatawag na prinsipyo ng kawalang katiyakan ni Heisenberg na pundasyon ng quantum pisika. Ngayon, seryoso, paano natin pag-aaralan at matutukoy ang sukat at kalikasan ng mga elementaryong partikulong ito? Sa totoo lang, hindi natin ito alam. Pisika noong ika-20 siglo lumitaw ang dalawang teoretikal na pundasyon para sa pagbuo ng mga batas ng pisika. Una ay ang pakalahatang teorya ng relatibidad ni Albert Einstein. Teoryang nagpapaliwanag ng grabidad at estruktura ng espasyo at oras. Ang isa pa ay quantum mechanics na isang ganap na naibang formulasyon para ilarawan ang mga pisikal na penomena gamit ang kilalang mga prinsipyo ng probabilidad. Sa huling bahagi ng dekada, 1970 naging sapat ang dalawang estrukturang ito para ipaliwanag ang karamihan sa mga katangian ng universo. Mula sa mga elementaryong partikulo at atomo hanggang sa ebolusyon ng mga bituin at ng universo sa kabuuan. Ang string theory ay theoretical na pundasyon na sinusubukang lutasin ang mga tanong na ito at iba pa. Ang string theory ay nagsasabing ang mga tuldok na partikulo sa pisika ay maaaring imodelo bilang isang dimensional na mga string.
Ipinaliwanag ng string theory kung paano gumagalaw at nakikipag-ugnayan ang mga string sa espasyo. Sa bersyong ito ng string theory, iisa lang ang uri ng string na maaring magmukhang maliit na bilog o isang bahagi ng karaniwang string at maaari itong mag-vibrate sa iba't ibang paraan. Kapag mas malaki ang distansya kaysa sa sukat ng string, ang string ay parang ordinaryong particle na may sariling masa, karga at katangiang nakadepende sa vibrational state nito. Sa ganitong paraan, lahat ng elementaryong particle ay parang nagva-vibrate na string. Sa string theory, ang isa sa vibration states ng string ay nagiging graviton, isang quantum particle na tagapagdala ng gravity. Dahil dito, ang string theory ay teorya ng quantum gravity. Isa sa pinakamahalagang kaganapan sa mga nakaraang dekada sa teorya ng string ay ang pagtuklas ng ilang dual na mathematical na pagbabago nagtutumbas ng isang physical na teorya sa isa pa. Nadiskubre ng mga pisiko sa teorya ng string ang ilang dualidad sa pagitan ng iba't ibang bersyon nito. Dahil dito, lumitaw ang hypothesis na lahat ng tugmang bersyon ng teorya ng string ay bahagi ng isang estruktura na tinatawag na M-teorya. Nagbigay rin ang teorya ng string ng resulta tungkol sa itim na butas at gravitasyonal na interaksyon. May ilang paradox na lumalabas kapag sinusubukang unawain ang quantum na aspeto ng itim na butas. Sa pagtatapos ng 1997, natapos ang linyang ito ng pananaliksik sa pagkakatuklas ng kaugnayan ng teorya ng anti-de Sitter. Isang theoretical na resulta ito na nag-uugnay sa string theory at sa iba pang physical na teoryang mas naunawaan. Mahalaga ang korespondensya ng teoryang Sitter sa pag-aaral ng itim na butas at quantum grabidad at ginagamit din ito sa pisika ng nukleo at kondensadong materya. Isa sa mga problema ng teorya ng string ay ang buong teorya ay walang kasiyasiyang definisyon sa lahat ng pagkakataon. Madaling matukoy ang scattering ng mga string gamit ang perturbation theory, pero hindi pa alam kung paano tukuyin ang string theory sa hindi perturbative na paraan. Hindi rin malinaw kung may prinsipyo ang teorya ng string sa pagpili ng vacuum state na tumutukoy sa mga katangian ng universo. Nagsisimula ang teorya ng string sa ideya na maaring imodelo bilang one-dimensional na string ang mga point-like particle ng quantum field theory. Ang interaksyon ng mga string ay pinakadirektang natutukoy sa pamamagitan ng pagpapalawak ng perturbation theory. Sa antas ng Feynman diagrams, nangangahulugan ito ng pagpapalit ng one-dimensional na diagram na kumakatawan sa landas ng point-like na particle ng two-dimensional na surface na kumakatawan sa galaw ng string. Di tulad ng quantum field theory, wala pang ganap na non-perturbative na definisyon ang string theory. Dahil dito, marami pa ring theoretical na tanong ng mga pisiko ang hindi nasasagot. Maaring hindi talaga theory ng lahat ang string theory, pero gaya ng point particle, maaari pa rin itong maging kapaki-pakinabang. Hindi pa natin lubos na alam kung ano talaga ang tunay na kalikasan ng realidad at ng universo, pero patuloy pa rin tayong maghahanap ng sagot sa tanong na ito, silusubukang tuklasin ang katotohanan hanggang sa sana mahayag sa atin ang katotohanan.